2 araw na ang nakakalipas simula nang magkausap kami ni Miranda. Nasabi ko na rin kay Ethan ang ginawa kong pakikipag-usap kay Miranda, at noong sinabi ko na iyon sa kanya, ay ako pa ang nagulat imbes na siya. Bakit ko nasabi? Hindi na ba tayo mag-uusap? Hindi ba sabi mo kaninang umaga gusto mo kong kausapin? Sambit ko habang sinusundan si Ethan papuntang sala. Umiling siya, it's up to you if you want to tell me. Lumipat ako sa harapan niya, at tinulungan siyang magtanggal ng kanyang necktie na nabuhol na, dahil nagkamali siya ng pagtanggal. Nakipag-usap ako kay Miranda kaninang umaga at sa kakahapon din, pinuntahan ko siya sa klinik niya, mahina kong sambit. Tumango siya kaya napatigil ako sa pagtanggal ng kanyang necktie, at tinignan lamang siya. No response. Tatango ka lang. Hindi ka galit. Sunod-sunod na tanong ko. I already know that. Casual na sagot niya. What? Nahila ko ang necktie niya dahil sa gulat. Paano niya naman nalaman? Wala naman akong ibang pinagsabihan, hindi naman pwedeng si Marga, dahil alam kong hindi ako ilalaglag noon. Siya lang naman ang kasama ko noon, may iba pa ba kaming kasama na hindi nakikita ng 2 mata namin ni Marga? Hindi ko na namalayang masyado na palang napalalim ang iniisip ko, at nahigpitan ko na pala ang paghawak sa necktie ni Ethan. Mabuti na lang at nagsalita siya, dahil kung hindi pa siya nagsalita, siguradong nasakal ko na siya ng hindi sinasadya. You're aware that you are hurting me, right love? Hindi makahingang tanong niya. Napalingon agad ako sa kanya, at nanlalaki ang mga matang mabilis na tinanggal ang kamay ko sa pagkakahawak sa kanyang necktie. I'm sorry, hindi ko napansin na humigpit yung pagkakahawak ko. Tumango siya at saka ngumuso. Kumunat naman ang noo ko, ano namang ninunguso nito? Ha? Nagtatakang tanong ko. Kiss me, nakangiting sambit niya. Tumingkayad ako para maabot siya at hinalikan siya. Mabilis lang iyon dahil binawi ko rin agad ang labi ko, kailangan ko pa siyang tanungin, kung saan niya nalaman ang ginawa kong pakikipag-usap kay Miranda. Paano mo nga nalaman Ethan? Sinabi ba sa iyo ni Marga? Umiling siya kaya mas lalong kumunat ang noo ko. Ba't hindi pa kasi siya magsalita? I have my ways love. I also talk to Jaime Villanueva. What? Ibig sabihin hindi lang pala ako ang may tinatago rito, pati rin ikaw. Saglit akong natawa. Panipip. Napaamin mo naman ba si Jaime? Tanong ko pa. No, hindi na siya nagpakita pagkatapos ng pag-uusap namin. Nag-resign na rin siya sa trabaho. Ano? Bakit naman yun gagawin ni Jaime? Mas mahalaga pa ba para sa kanya si Krista, kaysa sa trabaho niya? Ano bang relasyon niya kay Krista? How about you and Miranda? Nakapag-usap ba kayo ng maayos? Napaamin mo ba siya? Tanong naman ni Ethan. I nodded. Ikinwento ko sa kanya ang lahat ng mga nalaman ko tungkol kay Krista, at isa lang ang nasabi niya. Stay away from Krista, ayaw kong mapahamak ka at ang anak natin. Ito ang dahilan kung bakit ako pa ang mas nagulat noong ikinwento ko kay Ethan ang tungkol kay Miranda. Siya rin pala ay gumawa na ng paraan, para malaman ang totoo sa pamamagitan ng pakikipag-usap doon kay Jaime. Hindi rin naman ako dapat magalit, dahil parehas lang kami ng ginawa. Hindi rin naman siya nagalit sakin, kahit sa iba niya nalaman ang ginawa ko. Doc Alea, ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo, sambit ni Zero na nakatayo sa harapan ng desk ko. Nandito ako ngayon sa aking clinic, at nagpapahinga dahil lunch break na naman. Medyo nahihilo nga ako ngayon, kaya siguro namumutla ako. Gusto niyo po ba ng tubig Doc Alea? Tinanguan ko si Zera, at siya naman ay kumuha ng tubig sa water dispenser na meron dito sa loob ng klinik ko. Ibinigay niya iyon sa akin. Hindi naman ako pwedeng uminom ng gamot na makakapagpawala ng sakit ng ulo, dahil may baby sa loob ng tiyan ko, kailangan ko munang ikonsulta sa doktor ko ang mga gamot na iinuman ko. Salamat Zero, ngumiti ako sa kanya. Walang anuman po Doc. Tumayo ako sa aking swivel chair, para bumaba sa cafeteria. Hindi na naman ako masyadong nahihilo. Bibili lang ako ng fresh milk dahil nagkai-crave na naman si baby. Dinalhan naman ako ni Ethan kanina ng fresh milk, pero naubos ko na agad kaya kailangan kong bumili. Saan po kayo pupunta Doc? Tanong ni Zera. Sa cafeteria, may bibilhin lang ako. Tumayo siya sa kinauupuan niya, at itinabi ang mga gamit niya na nakalapag sa center table. Hindi na po ba masakit ang ulo niyo?
Ako na lang po ang bibili para hindi na po kayo bumaba, si Zera. Umiling ako at ngumiti, napakabait talaga ng batang ito. Salamat Zera, pero kaya ko pa naman. Ako na lang, tapusin mo na lang ang ginagawa mo. Babalik din naman ako kaagad. Nag-aalinlangan pa siyang tumungo, pero sa huli ay tumungo rin siya at bumalik na sa ginagawa niya. Pinaalalahanan niya pa akong mag-ingat dahil baka raw mapaano ako habang naglalakad. Pinapabantayan daw kasi ako ni Ethan sa kanya. Natawa na lang ako nang sabihin niya iyon. Ate, isa nga pong fresh milk. Yung maliit lang po, sambit ko sa nagtitinda rito sa cafeteria. Sige po Doc Alea, sandali lang po, sagot niya naman sa akin. Hindi ko alam ang pangalan ng tindera, pero ang pangalan ko, alam niya. Sa bagay, lagi rin naman kasi akong nandito kapag naaabutan ako ng gutom. Nang maibigay niya sa akin ang fresh milk ko, ay napagpasyahan kong umupo muna bago bumalik sa klinik, tatapusin ko na lang muna ang pag-inom ko rito sa cafeteria para pagbalik ko roon, ay may diretsyo na kami ni Zera sa pag-check up sa mga dadating na pasyente. Nagulat na lamang ako nang may kumalabit sa akin pagkaupo ko. Nilingon ko iyon at nginitian siya, isang batang babae pala. May nagpapabigay po Doc, sambit niya at iniabot sa akin ang isa pang fresh milk. Kumunot ang noo ko, kanino naman kaya ito galing? Salamat, sino bang nagpapabigay nito sayo? Nakangiting tanong ko. Umiling siya, hindi ko po kilala eh. Magsasalita pa sana ako, ngunit bigla na lang tumakbo yung bata paalis, kaya hindi na ako nakasagot sa kanya, magpapasalamat lang sana ako ulit. Kanino kaya to galing? Bulong ko. Dahil sa takam na takam nga ako sa fresh milk, at kulang na sa akin yung binili ko, ininom ko na rin yung binigay noong bata. Siguro ay si Ethan lang ang nagbigay nito, ayaw lang sabihin sa akin. Napangiti ako habang napapailing. Matapos kong inumin ang dalawang fresh milk, ay bumalik na ako sa aking klinik, ngunit parang may kakaiba akong nararamdaman. Ang sakit ng tiyan ko. Dahil ba ito sa fresh milk na ininom ko? Pero parang hindi naman, kasi kahit gaano pa karami ang mainom ko, ay hindi naman sumasakit ang tiyan ko ng ganito, ano bang nangyayari? Doc Alea, sabi niyo sandali lang kayo. Natagalan kayo sa cafeteria, bungad ni Zera sa akin. Hindi ko siya sinagot dahil nakakaramdam na naman ako ng hilo, at sumasakit talaga ang tiyan ko. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Kapag may dumating na pasyente sabihin mo sandali lang, sumasakit ang tiyan ko, mahina kong sambit kay Zera. Okay po Doc Alea, dumiretso ako sa comfort room ng aking klinik. Feeling ko na sobrahan ako sa pag-inom ng fresh milk. Pero hindi talaga, parang may kakaiba. Pabalik-balik na ako sa CR, at ang nag-aalalang mukha ni Zera ang palagi kong nakikita, kapag lumalabas ako ng banyo. Ayos lang naman ako, nahihilo lang ng kaunti, at inabutan ng diarrhea sa trabaho. Hay, bakit ngayon pa? Nakaupo na ako sa aking swivel chair, at pinapakiramdaman ang sarili kung sasakit pa ba ang tiyan ko. Nang maramdaman ko na naman ang pagsakit ay naglakad ako papunta sa CR, ngunit hindi na ako nakarating doon dahil nagdilim na ang mga mata ko, at ang huling naramdaman ko na lang ay ang pagbagsak ko sa tiles ng klinik. Nagising ako na nasa loob na ako ng isang kwartong may kulay puting pintura ang kisame, at may nakakabit na dextro sa aking palso. Ano ba ang nangyari? Ang natatandaan ko lang ay pabalik-balik ako sa CR. Nilingon ko ang kanan ko at nakitang naroon si Ethan, nakayuko habang nakatande ang mga siko sa kinahihigaan ko. Hinawakan ko ang braso niya, at napatunghay siya. Are you alright? Wala na bang masakit sayo? Bungad niya. Umiling ako at sinubukang umupo, nalalayan niya naman ako. Anong nangyari? Humigpit ang hawak ko sa mga kamay niya, nang may maalala. Ang baby natin Ethan. Kinakabahan ako dahil baka naapektuhan ang anak namin, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko, kung sakaling may nangyaring masama sa anak namin ni Ethan. Hindi pa bumabalik yung doktor pagkatapos kang i-check, let's just wait. Rest for a while. Tumango ako at humiga na lang muna ulit. Love, ikaw ba yung nagpabigay ng fresh milk sa akin, kanina roon sa bata sa may cafeteria? Tanong ko nang maalala. Kumunot ang noo niya. No, why? I can give it to you by myself. Why would I do that? Ibig sabihin, hindi sa kanya iyon galing. Pero kanino?
May nagbigay kasi sa akin ng fresh milk kanina, bata yung nagbigay. Akala ko galing sa'yo, kasi hindi sinabi ng bata kung kanino galing, basta pinapabigay lang daw. Did you drink that fresh milk? Medyo galit na ang tono ng boses ni Ethan. Tumango ako at umiwas ng tingin sa kanya. Kasi kulang yung binili ko sa cafeteria kanina, kaya ininom ko. Sorry. Napabuntong hininga na lang ang asawa ko. Next time, don't accept food sa taong hindi mo kilala, okay? You could just text or call me if you want fresh milk or any food. Pinigilan kong hindi mapangiti. He's scolding me, and this is the first time, kaya hindi ko siya pwedeng pagtawanan. Ang madalas kasing magalit ay ako at hindi siya, kaya bago ito para sa akin. Inangat niya ang kamay ko at hinalikan iyon. I love you and our baby. Please take care of yourself, whenever I'm not with you. Tumango naman ako sa sinabi niya. Pero sinong nagdala sa akin dito? Tanong ko sa kanya, Zara called me. Nandito pa rin kami sa PGH, ngunit nasa ibang floor nga lang. Hindi mo pinagalitan si Zara ha? Ang sabi niya kasi sakin ay pinapabantayan mo ako sa kanya. Binantayan niya talaga ako lang, yung matigas ang ulo, sabi ko. Natawa siya at napailing. I know, you're lucky because you have a nurse like Zara, love. Alam ko, tumango ako at ngumisi. Mabuti na nga lang at nagkasundo kami agad. Nasaan pala si Zara? Tanong ko kay Ethan. In your clinic, she's taking care of your patients. Tumango na lamang ako at minabutong magpahinga na lang. Nakakaantok, gusto kong matulog pero kakagising ko lang, kaya mamaya na lang ako matutulog. Bumukas ang pintuan, at iniluwa noon ang dalawa kong kaibigan na si Marga at Leslie. Alea, what happened? Si Marga, nilingon ko si Ethan, sinabi niya sa akin na tinawagan niya ang dalawang kaya nalaman nila ang nangyari sa akin. Good morning Sir Ethan. Bati nila sa asawa ko. Natatawa na lang ako kapag naririnig ko ang pagtawag nila ng Sir kay Ethan. Sinabi ko rin kila Leslie ang nangyari. Nagkwentuhan pa kami ng kung ano-ano, at si Ethan naman ay nagpaalam na bibili lang daw siya ng pagkain namin. Panay ka kasi fresh milk. Diarrhea talaga ang abot mo niyan, si Leslie. Hindi naman siguro Leslie, natatawang sambit ko. Napailing na lang silang dalawa. Bumalik si Ethan na may dalang pagkain para sa amin. Galing iyon sa isang sikat na fast food chain sa bansa. Let's eat, si Ethan. Tumango ako at bubuksan na sana ang pagkain ko, nang bumukas naman ang pintuan ng kwarto kaya natigil ako. Good morning Mrs. Murphy, ngumiti sa akin ang doktor na babae. How's my wife Doc? She's fine but she needs to rest for 3 days, para bumalik ang lakas niya, paliwanag ng doktor. Yung baby ko po Doc? Tanong ko naman. The baby is fine, but you should take care about the foods you eat. You got food poison, may nakain kang expired, at iyon ang reason ng pagkahilo mo, at pagkakaroon ng diarrhea. Inilabas ni Ethan ang Tetra Pak ng fresh milk na ininom ko kanina, at ibinigay iyon sa akin. Nadala ko pa pala to sa clinic. I'll go back later for further examinations, ngumiti ang doktor sa akin at saka umalis na. Ano to? Binalingan ko si Ethan pagkatapos kong tignan ang binigay niya sa aking fresh milk, na walang laman. Look for the expired date. Sambit ni Ethan. Ito yung binigay sa akin ng bata kanina. Ito lang ang dala ko, dahil iniwan ko na sa table yung fresh milk na binili ko sa cafeteria. Hinanap ko rin ang expired date, at saka kumunat ang noo ko. Expired na nga ito, dahil 4 months ago na ang nakakalipas doon sa nakalagay na month ng expired date nitong fresh milk. Pero paano? Kanino ba ito nanggaling, at bakit nagbebenta pa sila ng expired na fresh milk? Pero noong ininom ko naman ito kanina, ay wala namang kakaibang lasa, kaya hindi ko alam na expired na pala. I think there's someone who wants you to die, and I'm not letting her to do that, sambit ni Ethan. Kinakabahan na ako sa mga pwedeng mangyari. 2 buwan na ang nakakalipas simula nang malaman namin ang katotohanan. Wala na ring naging balita kina Miranda at Jaime. Tinanong ko si Ethan kung ayos na ba sa kanyang hindi na namin sampahan ng kaso, at patanggalan ng lisensya si Krista, at yumo naman siya.
Hindi na rin nagpapakita si Krista sa hospital, di ko alam kung nag-resign ba siya o nag-take ng leave. Pero kung alin man doon ang dahilan, masaya akong hindi na kami ginugulo ni Krista. Sana lang talaga ay magtuloy-tuloy na ito. Tahimik na ang buhay namin, walang nangyaring masama sa akin sa loob ng 2 buwan. Ganon din naman kay Ethan. Healthy ang baby namin, at hindi na rin ako naglilihi dahil 4 na buwan na ang tiyan ko. Would you like to come with me at Burlington? Tanong ni Ethan sa akin. Ayan na naman siya, nagtatanong na naman. Kumakain ako sa kusina, habang si Ethan naman ay nasa sala. 6:00 pa lang ng umaga at heto kami ni Ethan, gising na. Bakit, ano naman gagawin ko doon? Kunot noong tanong ko. Wala sa isip ko ang sumama kay Ethan, pero dahil binanggit niya, tingin ko ay sasama na lang din ako. Gusto ko sanang magpahinga, pero puro pahinga na ang ginawa ko rito sa bahay. Day off ko ngayon, MWF lang kasi ang pasok ko, at Thursday ngayon kaya naman nagstay lang ako sa bahay. You can sit in with my class later if you want.